Ngayon ay gagawa tayo ng isang malupit na obra. Ang gagawin natin ay mid-taper fade number 16 guard dito kay tropa. Usually umuuso talaga yung gupit na to lalong-lalo na kapag tag-init na. Maangas naman talaga kasi ang number 16 guard lalo kapag pinarisan mo ng mid-taper fade. Kapag low taper fade naman ang pinaris natin dito sa number 16 guard, medyo kasi hindi na i-emphasize yung bulk na iniiwan natin sa sides. Kaya mas maganda talaga kapag pinaparisan natin to ng mid-taper fade or high taper fade. Depende sa trip ng kliyente. Kapag high taper fade naman ang ipapares natin sa number 16 guard, medyo aggressive na talaga masyado yung magiging look niyan. Kaya depende sa kliyente kung paano niya talaga dinadala yung haircut niya. Kapag sobrang angas talaga niya, yung as in makikipagbugbogan agad, yun, pwede yun, high taper fade. Talagang makita ka pa lang, nakakapikon ka na eh. Hindi, ang gusto ko lang naman din talaga kasi sabihin, ang pinaka bagay talaga para sa akin na ipares sa number 16 guard ay mid taper talaga. Para sa akin. Pero syempre, lagi nating titingnan pa rin yung personality ng isang tao. Kagaya nga na sinabi ko kanina, kung gusto agad makipagsabakan, bigyan mo ng high taper fade yan. Pero since ito si tropa, gusto niya chill lang na maangas. Low-key lang kumbaga. Kaya pinarisan natin to ng mid taper fade. Kumbaga yung usual lang na ginagawa natin. Marami na rin parang improvise ng number 16 guard. Sa totoo lang, number 16 guard talaga yon na guard yung ginamit. Pero sa panahon ngayon, marami ng iba-ibang variant. Katulad ko, gumawa ako ng manual 16 guard katulad ng ginawa natin dyan sa ngayon kay tropa. Hindi natin ginamitan ng number 16 guard yan, pero ang tawag pa rin is number 16 guard. Kasi paano itatawag ko dyan? Yun din naman yung basis ko, so parang ganun. Naiiba-iba na lang din talaga yung haircut, depende sa execution ng gupit. Kaya mga ka-aspiring, yung mga reference na binibigay ng mga kliyente natin sa atin, pwede naman nating wag gayahin 100% yun. Kumbaga hindi naman talaga din yung basis natin, kaya nga reference lang din naman yun. So, ang base natin is facial structure, hair type, personality, o work field. Pero syempre, yung pinaka-similar na pwede natin gawin doon sa nire-request ng kliyente. Or kung bagay naman din talaga sa kanya yung nire-request niyang haircut, syempre, exception yun. Pero sa execution ng haircut, marami pa rin mga adjustment talaga na binabago kasi wala namang ulo na pare-pareho talaga yung sukat o itsura. Ayun, dahil tapos na ang gupit natin dito kay tropa. Ito na yung resulta. Tingnan nyo naman yan mga pare. Napakaangas. Maraming mapipiko na naman dito. Pipiko na a cake syempre. Kasi pag-agaw talaga to eh. Ito na yung pinaka the best part niyan. Yung bayaran. Yun o, mukhang maraming laman ah. Paldo. Dapat lagi nating kinakamayan yung kliyente natin para talaga maangas. So paano yan tropa? Kita-kits next time. Palambing naman ang follow.